Okay, ka-Alpha Adventure Farms, nakakita na ba kayo ng Chinese Silkie or nagbabalak ba kayo mag-alaga ng Chinese Silkie? Itong hawak ko ngayon kung nakikita nyo, isa itong Chinese Silkie. Maging itong mga nasa likuran, nasa side ko, mga Chinese Silkie sa mga to, they are approximately 3 month old na. Yung ilan sa kanila ay 3 months and 1 week old na. Okay. Now, this episode ay patungkol sa information patungkol about sa characteristics ng mga Chinese Silkies. Ang Chinese Silkie ay hindi siya hybrid. Isa itong purebred na klase ng manok. Hindi rin siya bantam. Kung maliliit kasi, nakasanayan natin sa Pilipinas, pag maliit ang manok, labuyo, bantam ang tawag natin. Ang Chinese Silkie ay sadyang maliit. Although ang mga bantam ay talagang maliliit din naman, pero ito ay ang tawag sa kanila, ang appropriate term, hindi bantam, kundi light chicken lang. Light, L-I-G-H-T, no? Hindi bantam. Hindi rin sila kasing laki ng mga Rhode Island Reds, no? So baka magtaka kayo pag bumili kayo ng Chinese Silkie sa akin, kay Alpha Adventure Farms, baka magtaka kayo bakit hindi sila nakakahabol sa laki ng Rhode Island Red, kagaya nitong mga nasa harapan ko na hindi nyo naman nakikita ngayon, ano? So sadyang ganito ang kanilang timbang, ang kanilang laki. 3 month old pa lang ito, no? So ang feather nila ay hindi siya katulad ng karaniwang balahibo ng manok, hindi siya katulad ng balahibo ng Rhode Island Red, Black Australorp, Americana, Barred Plymouth Rock. Hindi dun sa kulay, hindi kulay yung tinutukoy ko, kundi yung texture, no? Pagka naka-gloves lang ako kasi may sugat ang mga daliri ko, no? Pero kapag ito sinalat mo yung balahibo niya, para siyang balahibo ng aso. Kaya kapag isa sa mga weaknesses ng ganitong ng Chinese Silkie ay yung palagi ang nababasa. Hindi kagaya ng balahibo ng Rhode Island Red, ng ibang klase ng manok, pag pumatak ang tubig sa kanilang feather, dumadaplis, may pagka-waterproof somehow. Ito parang sponge, no? Hindi magre-repel or hindi tatalsik yung tubig, kundi ma-absorb ng balahibo niya. So pagdating sa housing sa mga ganito, mas maigi yung may bubungan talaga, at hindi yung palaging or malaya silang nakakalabas, lalo na kapag nag-uulan, no? Magiging sakitin sila pagka ganun. Ayan. Sa daliri naman, daliri ng mga paa, anong napansin nyo sa bilang ng daliri ng paa niya? Itong isang ito, yung isa niyang paa ay mayroong 5 fingers, 5 daliri. Karaniwan sa mga manok ay 4 lang ang daliri. Now, pagdating sa Chinese Silkie, hindi lahat ng paa niya ay may tigli 5 daliri. Sa kasong ito, isang paa lang niya ang may 5 daliri at yung isa naman ay 4. No? So baka kasi pag nabili kayo, baka isipin nyo, bakit isang paa lang ang may 5 daliri? Saan napunta yung isang daliri? Doon sa kabilang paa. Naputulan ba yan? Hindi yan naputulan. Sadyang ganito. Hindi lahat ng paa niya ay may tigli 5 daliri. Pero dapat isa sa 2 paa niya ang may 5 daliri. Hindi po pwedeng both na paa ay tiga-4 lang. Lalo't higit kung tig-3 lang, no? Dapat isa sa 2 paa ang may 5 daliri. Another characteristic ng mga ito, lalo na kapag sila ay nag-mature na, umapak na sa halimbawa sa 8 months pasulong, nagkakaroon sila ng balahibo dito sa paa, no? When I say paa, I am not referring dito sa bahaging ito na nahahawakan ko. Sadyang may balahibo na yan, natural. Ang sinasabi ko ay itong grayish part na to, minsan nagkakabalahibo na dyan, hanggang dito sa mga daliri, no? Bata pa sila, kaya yung marami sa kanila ay wala pang feather sa paa nila, no? Ayan. So another characteristic, yung kanilang feather dyan sa kanilang ulo ay nakatayo. Ayan, nakatayong ganyan, no? Yayabong pa yan kapag as it matures, as it ages, yayabong pa yan. Another is sa mga lalaki, sa mga lalaking Chinese Silkie, kahit 2 month old pa lang yan, mahahalata mo na yung lalaki at saka lalaki at babae. Yung lalaki kasi
mas nagiging dominante yung pagkalabas ng kanyang palong kahit 2-month-old pa lang yan. Mas nakaumbok, mas malaki yung kanyang palong. And yung kanyang tenga, pagka mas tumanda pa ito, mas magiging halatado yung kulay ng tenga niya. Meron ditong turquoise ang kulay ng tenga niya. Turquoise is parang pinaghalong violet na blue, parang blue violet. Turquoise ang tawag sa kulay na yon. Ito medyo may pagka turquoise na siya, baka dahil sa reflection ng ilaw hindi niyo masyadong nahahalata dyan sa camera ko, no? Turquoise ang kulay niyan. Hindi po pwedeng ang kulay ng kanyang itong tengang ito, sinasabi ko tenga ito. Ayan, nakikita yata sa camera yan. Turquoise ang kulay. Hindi po pwedeng 8-month-old na tapos mulberry pa rin ang kulay. Ang mulberry kulay dyan, dapat itong parang lambdi niya dito. Ayan, ito. Tsaka yung kanyang palong. Yan ang mulberry na kulay. Okay? At ang kanilang palong ay ganyan ang itsura. Hindi po pwedeng single comb, nakagaya ng Rhode Island Red or Black Australorp, no? Hindi na Chinese silking puro yon kapag single comb na ang palong. Ito parang chicharo ng kanyang palong. What's the appropriate technical term for this kind of palong? Comment nyo, no? May binanggit na akong klase ng mga palong sa isa sa mga nakaraang kong videos. Check nga natin kung sino sa inyo yung nakapanood doon at sumusubaybay talaga sa mga video ko. Comment nyo, ano yung sinabi ko doon sa isang video tungkol sa ganitong klase ng palong. May pa-quiz tayo. Another, ano pa ba? Okay, ang kulay ng kanyang laman, maging mga buto ay purple na black, no? Yung ibang mga tawag nila black, no? Pero hindi naman siya literal na black, na kasing black nitong, actually hindi naman black ito ito nakikita niyo to sa guantes ko, dark gray ito black, hindi naman siya kasing black na itong t-shirt ko, parang may pagka dark violet na pinaghalong violet na na black, may kulay bang black violet or violet black? Pero ganun ang kulay niya, Ayan. Maging yung boto niya, ganun din ang kulay. Ngayon, yung iba, ang tawag nila ay medicinal daw ito, medicinal chicken. May basihan ba yon? Doon sa pinag-aralan ko, nag-originate yung paniniwalang yan na ito ay mga medicinal chicken sa China. Kasi pinaniniwalaan na nag-originate ang mga Chinese silkies sa China. It bears the name, kaya nga Chinese silky, kung Philippine silky yan, lang na nanggaling sa China, sa Pilipinas nanggaling, So ngayon, pinaniniwalaan sa Chinese medicine na pambalanse daw, hindi ko kabisado paano i-explica yun yung nabasa ko. Parang pambalanse daw ang karne nito, natong Chinese silky sa fire. So parang meron siyang water element, yung Chinese silky. Alam naman natin sa China, may fire, water elements silang tinatawag, So, yun ang paniniwala nila. Tapos may nabasa din ako na pang-enhance daw ng libido ang karne nito. May nabasa din ako na para pang-iwas daw sa lung diseases at saka sa iba pang klase ng sakit. Meron bang scientific proof na para doon? It requires further study pa. Hindi pa siya kumbaga hindi pa siya final na napapatunayan yung mga ganoong claims, pero meron akong nabasa na may binanggit silang certain element or chemical element nitong karne ng Chinese silky na mas mataas daw yung content na yon. I forgot the medical term, pero mas mataas daw yung content niyang ganon ng laman ng karne ng Chinese silky kumpara sa karne ng mga manok na puti ang laman. Rhode Island Red nga, Black Australorp, Barred Plymouth Rock, So, ang mga Chinese silky sa loob ng isang taon, pwede ka nilang bigyan ng 90 hanggang 120 eggs.
naglilimlim silang kusa. So hindi mo kailangan ng artificial incubator para sa mga itlog nila. 90 to 120 eggs sa isang taon. Pero as they age, of course, hihina na yan pag paretirado na, matanda na. Okay. 2 years, within the first 2 years ng kanyang buhay, you can expect 90 to 120 eggs. Sa third year na niya, bababa na yon, below 90, below 100. Okay, ano pang kailangan yung malaman tungkol sa Chinese Silkie? At the age of 1 year, yan, pwede na siyang umabot ng 1.5 kilos. No? 1.5 kilos. Provided yung feeds mo hindi siya tipid tips, no? Kasi sa akin, purong feeds ang mga to eh. Kaya ito, 3 months pa lang, itong timbang niyang ito eh, hindi nabababa sa 3/4 kilo to. Sa liit niyang yan, no? Oh. Maging yung mga babae, kasi baka isipin nyo, natural, mabigat yan, lalaki yan. Maging yung mga babae. Bibilogin ang katawan yun. Nakikita nyo naman, no? Nakahulma na yung guantes ko, di ba? Kung payat yan, makikita mo naman sa video eh, talagang flat na ganyan ng ano. Oh. Okay. Bakit ganito ang kulay ng karne at buto ng Chinese Silkie? Dahil dun sa kanyang anong term na yun? Melogetic genes. If my memory serves me right, melogetic gene ang tawag doon. Kung kaya't purple ang kanyang kulay. Black violet ang kanyang kulay. So ayan. Okay, kukuha ako ng huwag na akong kukuha ng ito. Pare-pares lang naman itsura ng mga to. I-refocus ko na lang yung camera mamaya sa kanila na para makita nyo. Okay, so ano pa ba, kung meron kayong gusto pang matutunan tungkol sa Chinese Silkie na hindi ko na-discuss sa video na ito, comment nyo na lang, tapos ipunin ko lahat, magkakaroon na lang ako ng another episode na puro pang Chinese Silkie ulit ang topic, and then doon ko na lang sagutin ang tanong ninyo, no? Okay, so kung gusto nyo bumili ng Chinese Silkie sa akin, kay Alpha Adventure Farms, nandyan sa description ng video yung link. Click na lang ninyo para makita nyo yung minimum order, yung edad nila, at kung magkano. O siya, that's all for now. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Ayan sila. So yung bahay nila may bubong. Ito yung feeds nila. Grower pellets. Wet feeding ako ngayon. Mainit eh. Mas palatable sa kanila ang wet feeding kapag ganito. Kailangan obserbahan din niyo yan eh. Hindi ibig sabihin na epektibo ang wet feeding sa mga manok ko. Automatic ganun din sa inyo. Obserbahan nyo, apply nyo, and then obserbahan nyo kung mas magana nga ba sila sa wet feeding kaysa sa dry feeding. Kung mas nauubos nila o kung mas marami pa rin ang tira. Ganyan sa farming, sa agriculture. Ang experience ng iba, not necessarily magta-translate ng ganun din. Plakadong plakado sa inyo. Kalinis nilang tingnan. Another factor is dapat may biosecurity kayo. Naglilinis kayo. No? Wala kayong makitang nakatambak na tae nila dito sa area nito kasi nawawalisan ito. Malinis sila. Kahit din naman ng Peking duck eh, so sobrang puti nun, kung di ka naglilinis magiging brown naman yun. Pag nahihigaan nila yung dumi nila. So same thing sa mga ganitong manok. Maganda silang tingnan. Child friendly din ang mga to. So kung may mga anak kayo na gusto nyo ring isama sa pag-aalaga, hindi delikado ang mga ito sa mga bata. At docile din sila, hindi kagaya ng native. Ang native matatabihan ko ba ng ganyan ng native? Lalapit pa ba sa akin ang native? Hindi Ilang metro pa lang ang layo mo, paalis na ang native. Ito docile sila. Okay, thanks for watching.